Ayun, good day at welcome back po ulit. For today's DIY, gagawa tayo ng rope ceiling pendant light. Ito yung mga rope light na madalas kong makita sa mga coffee shop. Di ko lang alam kung magkano yun, pero gagawa tayo ng murang version nito. Dito gumamit lang ako ng paluchina, so mga gamit na paluchina na to. Kasi wala tayong yung solid na kahoy. So dito pinagsama-sama ko lang yung mga paluchina para magmukha siyang solid. Pero napansin ko parang medyo mabigat. So ginawa ko lang ng paraan. Nagkat ako ng mga maliliit na piraso ng paluchina. So cut tayo ng 6 na piraso nito. Ganyan. Bali yan yung gagawin nating parang pinagsama-sama pero maliit lang yung loob. Guys, diba? So ayan, dikit lang natin ng wood glue. Pagka tuyo na siya, kakabit na siya dun sa pinakalabas na kahoy. I-secure lang natin ng screw para medyo matibay. Nga pala di na ako gumagamit ng pako kasi nabibiyak yung paluchina pagka ipinako ko siya. So mas maigi kung tornilyo na lang yung gagamitin natin. Ayan. Nga pala, shoutout nga pala kay Mylene kasi sa kanya to. So, gagamitin na to sa bahay nila. Plano niya ilagay sa taas ng kanilang dining table. So, thank you sa tiwala na akong gumawa nito kahit wala akong experience sa paggawa ng ganito. Ayan, tapos na yung ating beam. So, mukha namang siyang solido. So, ang susunod natin gagawin dyan i-torch natin to. Ayan. So, sa pagtutorch, depende sa inyo kung gaano kasunog yung itsura ng kahoy. Pero sa akin, okay na basta lumabas na yung pinaka-pattern ng kahoy niya. Yan, parang ganyan. Lumabas na yung guhit-guhit niya. Okay na sa akin. Pero, kung kayo gagawa nito, kung gusto nyong mas sunog pa ng konti, pwede rin naman. Ayan. So, ayan. Ganyan yung kinalabasan niya. So, maganda rin naman kahit hindi siya ganun kasunog. So, ang gagawin natin next step lilihahin natin to. No, tatanggalin lang natin yung uling ng kahoy. Ayan. So, medyo lang light na liha lang ang gagawin natin. Ayan. Pagkatapos nating maliha, pahiran lang natin ng basahan para matanggal yung mga
excess na alikabok niya. Pagkatapos niyan, tsaka natin siya papahira ng varnish. Ginamit yung kulay ng varnish dito ay yung natural para lumabas yung natural na itsura ng kahoy. Pero may mga varnish na may mga kulay, mga kagaya ng mga walnut, ganun. Kung gusto nyo gumamit ng ganun, pwede rin naman. Ayan, so sa pagpapahid ng varnish, mas gusto ko yung basahan kaysa sa brush. Kasi yung brush mabilis tumigas. So hindi ka pa tapos magawa, matigas na siya. Kaya pag nagpapahid ako ng varnish, basahan talaga ang gamit ko. So dito dalawang coat lang ng varnish to. Ayan. Pero kung gusto niyo pa nga ng mas makapal, pwede rin naman. Kahit 5 patong ng varnish yan. So pagkatuloy ng varnish, lagay na natin itong parang bracket niya. So ginamit ko ito yero lang kasi wala akong bakal. So gagawin natin yan, ipapaikot lang natin yung yero sa kahoy para kunyari bracket niya yun. Yan. So isi-secure lang natin sila uli ng tornilyo. Syempre, pinturahan din natin yung kadena, pero mas suggest ko sa inyo yung gamitin yung pang pintura ay yung spray paint. Mas madali kumpara dito sa mano-manong pintura. Yan, ito yung hook. So ipitin lang natin ng pliers para malak niya yung kadena. Yan. So medyo ito, i-retouch lang natin ulit yung pintura niya. So dalawang pares yan. Yung isa medyo maluwag para pag madidetach natin yung kadena dun sa hook. Ganon. Tsaka natin ngayon pinturahan yung bracket niya. Nga pala guys, yung ginastos ko lang dito around 600 pesos. So kasama na yung varnish, pintura, butane. Kasi yung kahoy hindi ko naman binili, para stock ko lang yan yan yung mga lumang kahoy kong nakatabi, kaya nakatipid ako sa kahoy. So ito nga pala yung rope light na gamitin natin. So nabibili ito online, nasa 170 to 180 to yung isang peraso. So gagawin natin yan, ipupulupot natin siya dun sa beam na ginawa natin. Okay, so mas maganda kung susukatin natin yung distance ng bawat lubid. Tsaka natin sila isi-secure para hindi sila gumalaw once na maisabit natin sila. Sa pag-screw, medyo ingatan tayo para hindi tamaan yung wire ng kuryente. So, doon natin siya i-screw sa may mismong lubid. Ayan. Okay. Tsaka natin ngayon putasan yung bracket para may kabitan natin yung hook.
test natin kung kaya ba. So, kaya naman siya. Tapos ito yung pinaka base ng pendant light natin sa kisame. So kukulay natin siya ng itim paikot. Yan. Ayun. Ayos. So pagka tuklap natin yan, no, bubutasan na natin para maikabit natin yung hook nung or yung cadena ng pendant light. So katin lang natin kung gaano kalayo yung distansya ng hook ng isa para magpantay sila once sinapit na sila sa kisame para diretso yung bagsak niya. Yan, parang ganyan. Ayun. So, ayan. Yan yung detachable. So, testing natin kung kaya. Yan. Kaya naman siya. Yung hook. Ito nga pala yung mobile na ginamit natin. Ang tawag dito filament bulb. Kasi pagka LED bulb lang sinuch nyo online, ibang LED yung lumalabas eh. So, hindi siya yung transparent na bumbilya. Ayan, test natin. So, tapos ito guys, no? Testing natin kung iilaw siya. Ayun, Mermec. So, ayan na guys yung ating finished product ng ating rope ceiling pendant light. Ayun. So, thank you for watching and I hope to see you again on the next video.